Panibagong araw na naman mga katito-katita. Ito gumagawa nga pala tayo ng experiment. Ito yung fresh na avocado. Kinuha ko yung buto, binalatan ko yung buto. At ang gagawin natin, ito olive oil. Yan, ipapakita ko sa inyo yung aking ginagawa. Kasi iba binibilad muna nila yung buto. Hindi na po fresh yung ginagamit ko. Isa po tayong massage therapy dito sa Saudi Arabia. Hinihiwa-hiwa ko siya ng mga maliliit at ibinababad ko na siya sa olive oil. At kung meron naman kayong efficacent oil, haluan nyo siya ng konti, bawasan nyo yung olive oil, gawin nyo siyang mga 3/4 lang, tapos lagyan nyo ng konting efficacent oil, 2 takip o 3 o 4 na takip lang ng efficacent para pampabango lang siya, at pwede nyo rin siyang hatiin yung para pwedeng i-mix yung Johnson. At ng mga oras na to, dumaan tayo sa pwesto ng aking kaibigan. Dumaan tayo dahil meron tayong sinabi, at yung mga oras na to lumabas na rin ako dahil pupunta tayo ng isang mini-mart o ng isang bakala para bumili ng ating kakainin. Actually, hindi ko lang kinuha yung mga music eh. At ito naman yung kaganapan sa Pilipinas doon sa aking anak, kasama niya aking kapatid dahil nasa school sila. Kung mapapansin niyo yung table medyo marumi dahil puro kulay ng crayon. Sarili naman nila yan, provided nila yan. Sila rin ang bumibili ng sarili nilang mga table. Siyempre, alam niyo naman ng mga bata, talagang nag-aaral sila at nagsinisikapan nila na matuto silang magkulay. Kaya kailangan lang talaga ang tamang gabay at tamang pag-aalalay sa kanila, kasi alam niyo naman minsan matigas din ang ulo ng isang bata lalo na yung ganitong edad. Kaya kailangan lang ng tamang pasensya at pag-agapay. Kasi mas mabuti yung natututo sila ng sarili nila. Katayo nga nung kabataan natin, hindi na tayo dumaan ng kinder. Kasi ako, dumaan ako ng kinder pero ilang araw lang, hindi na ako pumasok. Pero dahil nga open ang school natin, pwede na tayo mag-grade 1 noon, mga panahon natin noon. Pero ngayon, kailangan talagang dumaan sila ng kinder bago sila dumaan pa ng grade 1. Kaya kinakailangan talaga na dumaan muna sila ng mga ganitong klaseng sitwasyon sa kanilang pag-aaral. Kaya tamang gabay at pagpapasensya at pagpapahaba lang ng pasensya ang ginagawa talaga sa mga kabataang ganito. Hindi mo alam, yan nagiging paghihirap mo pagdating ng panahon, yan din ang aagapay at susuporta sa iyo. Kaya tamang pagpapasensya at pagmamahal ang dapat ibigay natin sa ating mga anak, dahil sila ang magiging gabay at sa pagdating ng panahon sa ating pagtanda. Kaya kung ano yung pinapakita natin sa kanila, yun din ang gagawin nila sa atin. Kaya dapat maging mabuti at mabait tayo sa kanila habang sila'y lumalaki, para nakikita nila yung tamang gabay sa kanila. Kasi ang kabataan naman ngayon, kapag pinapakitaan mo sila ng pagmamahal, talagang ipapakita rin nila sa iyo yung pagmamahal. Hindi mo man ibigay ang material o pinansyal na bagay, basta yung pagmamahal at tamang pag-aaruga ang pinapalasap mo, magiging mabuting bata yan sila sa paglaki. At ito, dumaan na tayo sa ating kaibigan dahil nagpaalam tayo dahil medyo busy tayo. Maraming salamat nga pala sa mga nagla-like and follow and share, sa mga nagbibigay ng star. God bless you all guys. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Bye!